po. Magsimula tayo dahil yun ang unang makikita ng ating mga anak. Pansinin niyo po sa unang Tesalonia. Magsipanalangin kayong walang patid sa lahat ng mga bagay, ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kaloob ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ang linaw po, dinagyan ko ng dilaw. Families that seek God together grow stronger together. Kasi po yung nabasa ko, family that stay together, family that pray together, stay together. Family that seek God together grows stronger together. Ito po Thessalonians 5:17-18. Okay? Ang ibig sabihin lamang po nito ay panatilihin lang natin yung ating tuloy-tuloy na ugnayan natin sa ating Panginoon. Yung sa bawat desisyon na ginagawa natin, sa bawat plano na ginagawa natin, o anumang sitwasyon na mayroon tayo, unahin natin ang Panginoon. Hindi yung kung kailan may problema ka lamang. Hindi yung kung kailan ay kailangan mo, yung bang malungkot ako. Hindi yung kung kailan ako saan ay namumroblema tayo sa iba't ibang mga bagay. Dapat sa bawat sandali, ang puso ng isang Kristiyano punong-puno ng pasasalamat. Lagi tayong may pasasalamat sa ating buhay. Kung hindi ka natisod, kung ikaw ay naglalakad, pasalamatan mo yun. Kung hindi ka nabanlian, nung nagluluto ka, pasalamatan mo yun. Yung sa umaga maganda pakiramdam mo, pasalamatan mo yun. Lahat yung pinasasalamat. Kung minsan nga ang problema, dapat pasalamatan nyo pa rin. Naniniwala po ba kayo doon? Ba't dumating sa iyo yung problema ng ganon? Pinasasalamat po yan. Dahil sa problema na yan, naging matatag ang bawat isa sa inyo. Yung problema na yan, lalo tayong kumapit sa Panginoon. It's a learning process that makes you stronger and a very good relationship with our God. Pinasasalamatan po yan. At doon tayo tinuturuan ng ating Panginoon. Dahil sa bawat at sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, may layunin ang Diyos para sa atin. Masakit minsan sa loob natin pag tayo ay namatayan ng mahal sa buhay. Masakit yan. Lalo na yung sa magulang, ikaw ang maghahatid sa anak mo, mentas ikaw ang anak, ikaw ang ihatid ng anak sa, napakasakit mo ng gano'n. Pero may layunin po lahat yan. Tinatanggap dapat natin ito ng mga problemang ito ng may pasasalamat dahil magtiwala tayo, may layunin ang Panginoon sa lahat ng nangyayari sa atin. Kailangan nating kilalanin ang kabutihan niya dahil ito ang kaloob ng Diyos. Ang mapalapit siya tayo sa Kanya. Paano pa natin mapapanatili yung pagiging God-centered family? Sensya na po kayo at may kahabaan dahil isang serye na lang daw tayo. Okay po. Live with godly example. Minsan po, madalas sinasabi natin, meron po akong napansin na kung saan ay gawain ng ilang kongregasyon. Kapag ka po hindi kayo kamiyembro, itong si kapatid, hindi mabait sa inyo. Pero pagkakasama po kayo sa kongregasyon nila,
Ayokong magbanggit kasi ng ano na eh. At baka ako'y makasagasa. Pag daw po sila nagtutulungan, sila ay maganda naman po talaga yun. Maganda po yung kasaan ay sa loob ng kongregasyon ay nagtutulungan. Pero pagdating po sa labas ng ibang kongregasyon, ay sorry hindi ka priority. Yung mga ganun pong mga ilang mga sabi, Kristiyano daw po sila. Pero minsan po ay mali din. Pag hindi ka kamiyembro, hindi ka tutulungan. Sa panahon ng kagipitan, ganito. Ang priority daw nila, yung kamiyembro nila. Pag daw ang isang mananampalataya ay bata, ay masyadong minsan hindi nila pinapakinggan. Kailangan pakikinggan lang namin ay matatanda. Pero malinaw sinasabi po sa banal na kasulatan, lead with godly example. Ano po yung nakapaloob dito sa unang Timoteo 4:12? Ito po ay nauukol tungkol po doon sa mga kabataan, lalo na ngayon. Huwag hamakin ng sino man ng iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Ito ay para sa mga kabataan, nais ko lamang po sa inyo na idagdag. Alam niyo yung pagiging kabataan, hindi ito hadlang para ipakita ninyo ang inyong mga pananampalataya sa Panginoon. Oo, marami tayong nakikita kabataan sa ngayon. Mas marami kesa sa mga mabubuting kabataan. Ngayon, mas marami ng klase ng kabataan na ang hirap makitaan ng tunay na pagiging isang mabuting Kristiyano. Tandaan ninyo, kung kayo ay bata pa at kayo ay nakitaan ng magandang ugali bilang isang Kristiyano, nalulugod ang Panginoon. Dahil binibigay ang pagkakataon na ito sa lahat. Pero maswerte kayo dahil kayong kabataan, ayan, nandito ka, kabataan, sumasamba. Napakaganda, natutuwa ang Panginoon. Pero may mga kasing edad kayo, siguro nakilala ninyo na kahit anong hila, nakatutulog sa bahay, ayaw sumamba. Ang ibig ko po sabihin dito, ang pagiging kabataan ay hindi hadlang, kundi isang pagkakataon upang maipakita mo ang iyong mabuting gawain, salita sa iba. Maging isang ehemplo ka. Normal na kung saan minsan ang kabataan ay hindi pinapakinggan ng mga matatanda. Pero, bihira na sa panahon kasi ngayon po na ang mga kabataan ay lumalakad. Meron ako nakikita ng mga kabataan sa ngayon, kaya lang umaatin po kasi masaya dun sa aatinan nila. May awitan, may sayawan pa, may program sa loob ng kanilang churches. May alam kayong gano'n siguro. Hindi yun ang kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Ang nais sabihin ng unang Timoteo ay maging halimbawa ka. Yung pagiging bata mo ay hinahamon ka upang maging magandang example sa kabataan. Hindi lahat ng mga matatanda ay kayang magturo ng magagandang pag-uugali. Maski kayong kabataan, pwede kayong maging isang magandang halimbawa sa paraan ng pananalita, pamumuhay, pag-ibig, lalo't higit sa kalinisan ng inyong pamumuhay. Bihira na ngayon ang mga kabataan na kung saan ay namumuhay. 13 years, 14 years, may boyfriend na. Ang masakit, biyak na. Sorry po sa terminology. 15 years, mag-aasawa na. 10 years, 12 years, addict.